Go into the world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear everyone. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. "40 days after the resurrection, we call that Ascension. So today is Ascension Sunday. Pamaytas na po banwaning ginungening Domingo. Mitas siya banwa, makabanwaya. Mitas siya banwa, may banwaya. Pwedeng buri namong sabihan nita. In our gospel for this Sunday, in the gospel, after Jesus spoke to his disciples, he was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God the Father. Jesus ascended into heaven. Mitas siya kanubanwa, in Ginoo. Pagmasdan po ninyo, pansinin po ninyo, di ba kapag karamdam na ramdam mo talagang masaya ka, tila ba parang nasa langit ka, makabanwa ka? Di ba kapag ka ang nararamdaman ng puso mo, kakaibang tuwa, ligaya, saya, it seems that you are in heaven then. Feels like heaven. Sabi nga po ng kanta ng bandang Fiction Factory Band, at ito'y pinasikat nila noong 1983, feels like heaven. We celebrate today, this Sunday, the solemnity of the Lord's ascension into heaven. Mitas siya kanubanwing Ginoo. Ascension Sunday. And like our Lord Jesus Christ, how can we feel or how are we going to experience heaven? Sige nga. Makanano mo mong aranasan king diya mo itang bala mo makabanwa ka mo naman, ikang tao. Ascension Sunday is giving us 3 points or 3 things to remember this Ascension Sunday. First point, makabanwa ka kanupot ang makayari ka, ikang tao. It seems that you're in heaven when you reach something. Kayo pong mga magulang dito, kayong mga magulang, di ba, kakaiba yung tuwang nararamdaman ng mga puso ninyo? O tila ba parang mga nasa langit kayong mga magulang kapag ka nakikita ninyong gumaganda yung buhay ng mga anak ninyo? Anti kayong makabanway, kayong pengari, po tanga kakit yun lang apapayari yun laking pamag-aral da, tinganak yun. Totoo po yan. Makabanwa ka po, tang makapayari ka. O mekapayari ka. Ne po? In Diyos ka na Jesus, mitas siya banwa. Why did Jesus ascend to heaven? Bakit? Kasi mission accomplished na siya. That's it. Ang mission niya dito sa mundo ay natapos na. Kaya anti ka mo namang makabanwa, potang misasadsad ka, potang mayayari ka. Anti ka mo namang makabanwa, potang mission accomplished na ka. In the same way, today, we also celebrate Mother's Day.
every second Sunday of May. I still remember 13 years ago, a week before my ordination, natatandaan ko pa po, sariwang-sariwa pa, 13 years ago, noong maordinahan ako sa pagkapare, isang linggo bago ang ordination ko, bumisita po sa bahay namin ang kaibigan ng nanay ko. Habang nagkukwentuhan sila, narinig ko sa kanilang dalawa, sabi nung kaibigan ng nanay ko sa kanya, sabi niya, Norma, Nana, Norma, kapalad mo, atin kang anak maging pare, sabi po niya. Norma, napakapalad mo, may anak kang magiging pare. Sabi niya, and at that very moment, I saw my mom, she cried. Umiyak po siya. Hindi po ninyo na itatanong. Ang nanay ko po, malaki pong bagay siya sa buhay ko bilang isang pare, sa pagkapare ko. Nanay ko hindi palaki po. Low profile ang mga magulang ko, by the way. Nanay ko, tahimik lamang po. Pero siya yung number one na nagdadasal sa akin. Alam po ninyo, noong nag-aaral pa lamang po ako sa seminaryo, sa Mother of God Counsel Seminary. Di ba may paniniwala yung mga matatanda? Sabi nila, malakas daw po ang dasal ng isang nanay para sa kanyang mga anak. Totoo yan. Kayong mga magulang na babae dito, masikan kayo, panalangin. Karinganak yu, karas kinapong gino. Nanay ko, magulang ko, dusuldit lamano ning pisamban. Ilang aduang tatang. Dusuldit mangumustaya. Naririyan siya, nakaalalay siya. Kahit pa man din po noong gusto ko nang lumabas ng seminaryo, ang sandalan ko, nanay ko. Pag-ibig ng nanay ko, dasal, panalangin ng nanay ko. Kaya nga po't ako'y naging pastol dahil na rin po sa panalangin niya. Misadsad ko, pauli ng ima ko. Pauli na ning pangadi ng panalangin ng ima ko. Totoo nga naman, may babanwa ka potang misadsad ka. May babanwa ka potang makapayari ka. Second point. Tila ba nasa langit ka, alam ninyo, kapag ka nakakapagpahinga ka raw, you are in heaven when you allow yourself, when you give yourself a time to rest. Remember, my dear friends, that to sleep is a gift from God. To rest is a present from the Lord. Di po ba si Pope Francis, may pinasikat po siyang image o imahe ni San Jose. And what is this image of Saint Joseph? The sleeping Saint Joseph. Ang bishop natin, si Apong Dong Navarias, paborito niyang image kay Saint Joseph, the sleeping Saint Joseph. King pamanudtud, ing Diyos makipagsalita. King pa magpainawa, ing Diyos kikimotya, at kapayapan, ing pagkalugna. Huwag na po tayong lumayo pa, kahit pa man din po ang ating mahal na ina, our Blessed Mother. Si Maria, nung namatay siya, nung nagpahinga siya, nung natulog siya, amitas siya, midalaya ang gabanwa. Katawan niya at kaluluwa niya. Mi banwaya na namuwari niti, king amanong siswan. Kayo daw pong mga magulang na babae, kayo daw pong mga nanay, wala daw po kayong kapaguran. Ang nanay, kahit pagod na yan, basta't nakita niyang masaya ang mga anak niya, yung pagod niya napapalitan ng tuwa, ng saya, ng ligaya. Inyapin po, alang kasimpara, alang kalupa, walang katulad, ang pagmamahal ng ina sa mga anak niya. Di po ba kung minsan sinasabihan tayo ng ibang tao, halimbawang pagod na pagod ka, tuliro ka, hindi mo alam kung ano ang haharapin mo. Pagod ka, stressed ka. Kung minsan may magsasabi sa iyo, tulog mo lang yan. Bukas, wala na yan. Tugtog niya yan. Bukas mo, ala na yan. Okay na yan. You are in heaven when you allow yourself to rest. Ni babanwata mo, putang ni papay nawa tamo. Pero kayong mga magulang na babae,
Nakakapagpahinga kayo, yung pagod ninyo, napapalitan ng tuwa kapag ka nakikita ninyo ang pamilya ninyo, lalong-lalo ng mga anak ninyo na masaya sila, maligaya sila. And lastly, my last point is this. Parang nasa langit ka daw kapag ka nagle-level up ka sa buhay. Lahat po ngayon, modernong panahon na. Lahat ngayon, level up na. Diba? Upgraded na lahat. Ngayon, mag-apply ka ng visa o mag-renew ka ng visa mo, kumuha ka ng birth certificate mo, magbabayad ka ng bills mo. O kaya naman, kukuha ka ng birth certificate mo, online na. Upgraded na lahat. Level up na lahat. Jesus man, mig-level up yan naman. Mig-level up yan, uri ng sabyan, He ascended into heaven. Ito po marahil ang panawagan, imbitasyon o ang imbitasyon ng Diyos sa ating pananampalataya. Sana po tayong mga Katoliko, sana tayong mga Kristiyano, mag-level up din tayo sa ating pananampalataya kay Yesu Kristo. Mag-level up sa papaanong pamamaraan. Hindi ka lamang sana basta-basta nagsisimba. Sana pa sa paglilingkod, mag-volunteer ka rin sana. Hindi ka lamang basta-basta nagbibigay ng barya. Sana matuto ka rin magkaroon ng habag o awa sa iba. Kamo sana kabudabud mo makiramdam kingaral na ning pari. Sana may babayo ka mo rin panugali. Sino pong gustong mapunta sa langit dito, magtaas nga ng kamay? So lahat tayo. Sino yung gustong mapunta sa impyerno dito, magtaas ng paa? Wala po. Lahat tayo, di ba? Lahat po tayo, nais natin sa kalooban ng Diyos na tayo'y mapunta lahat sa langit kasama niya. Nung bisa tamong miras banwa, kung gusto nating lahat tayo mapunta sa langit, wag sana nating kakalimutan ang panawagan, ang imbitasyon ni Yesu Kristo sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. At ano ito? Mag-level up tayo. Buhayin mo sa puso mo ang turo ng ating ebanghelyo. Buhayin mo sa puso mo ang kalooban ni Yesu Kristo. Please all rise.